Sa bawat tibok ng puso, may kwento ng pag-asa. Sa bawat bag ng dugong dumadaloy, may buhay na muling nabubuo. Isang patak ng kabutihan, isang pagkakataon ng panibagong buhay. Pero alam nyo ba, sa bawat ospital sa Pilipinas, libu-libong pasyente ang nangangailangan ng dugo. At marami sa kanila naghihintay nang walang kasiguraduhan kung may darating na magliligtas sa kanila. Ayon sa Philippine Blood Center, higit 1 milyong blood units ang kailangan taon-taon. Ngunit kulang pa rin ang donasyon sa bansa. Sa probinsya ng Samar, nagsimula ang kwento ni Aling Marilyn Pinca, hindi miyembro ng MCGI. Isang ina, isang simpleng may bahay, at isang pasyenteng muntik mawalan ng pagkakataong mabuhay. Dahil sa komplikasyon, napilitan siyang lumuwas ng Tacloban hanggang sa Quezon City. Ngunit sa kanyang pagdating, isa pang laban ang humarang. Ang kakulangan ng dugo. Hiningi nga po sa amin na 4 na bag. Nahirapan mo na dahil nag-aanak ako kami. Hindi lang si Aling Marilyn ang nagkwento ng pag-asa. Isa pang pasyente, si Dave Fonbuena, hindi rin miyembro ng MCGI. 45 taong gulang at patuloy na lumalaban sa sakit na chronic kidney disease stage 5. Ayon kay Dave, nagsimula ito dahil sa madalas na pag-inom niya ng pain reliever dahil sa iniindang sakit sa tuhod. Tapos nakaramdam na ulit ako ng pakunti-kunti sakit. Naisipan ko bumili ulit ng gamot na nireseta nun. Nung time na pero hindi naman ako nagpa-check up. Pain reliever po yun eh. Ay, yun lang. Oh, tapos? Pero hindi po ako nagpa-check up. Basta nagkusta na po bumili doon. Hindi ka mamunsulta na doon? Oo, hindi. Kasi baka siyempre, kasi yun na rin eh. Parang yung sinerseta sa akin una pa lang. Gaano katagal yung iniinom yung pain reliever? O gaano kadalas pa lang? Hindi, yung ito ng huli na napadalas eh. Siguro sa isang linggo mga 3 eh. 3 beses ito. Pero padalas eh, pag sumasakit lang, pag nakaroon ako ng sakit sa paa. Ang pangangailangan sa dugo, araw-araw, walang holiday, walang hintuan. Sa Pilipinas, halos 2,000 blood units ang kailangan kada araw para matugunan ang demand ng ospital nationwide. Sa kabila nito, kulang pa rin ang regular donors. Ayon sa datos, mahigit 1.5 million blood units ang kinakailangan taon-taon. Pero ang naiipon, 1.1 million lamang. Isa sa mga patuloy na nagbibigay ng dugo, ang MCGI, na regular na nagsasagawa ng quarterly blood donation drive sa buong bansa. Sa bawat pagtusok ng karayom sa balat, may kabutihang dumadaloy. Dahil para sa kanila, ang dugo ay hindi lang likido, kundi pag-asa para sa nangangailangan. At dahil sa patuloy na pag-iisa ng libo-libong volunteer donors,
Ilang taon nang kinikilala ang MCGI ng Department of Health at Philippine Blood Center. First and foremost, I would like to thank MCGI. Yun na nga, kayo ang aming awardee, top notch. We are so much thankful sa inyong ginagawa. Ang dami niyo pong natutulungan. Yun na nga, it's an altruistic act. Walang ipapalit kasi part ng buhay niya yan walang kapalit. Ibig sabihin, a part of your body is given to people na nangangailangan. Sa loob ng 8 sunod-sunod na taon, iginawad sa MCGI ang Gawad Jose Rizal Award, ang pinakamataas na parangal para sa blood donation advocacy sa bansa. At noong nakaraang taon, muling itinanghal ang MCGI bilang highest blood contributor sa buong Pilipinas sa katatapos na Dugong Bayani Award. Ang kawang-gawang ito ay hindi para sa titulo o tropeyo, kundi para sa bawat buhay na nailigtas at sa karangalan ng Diyos na may-ari ng ating mga buhay. Pagkatapos nga nagpasalamat nga ako sa Diyos. Naganap kong tungkulin, nakapagbigay na ako ng dugo. At least kung papahingahin man ako, sa edad kong 59, at least nakagawa na ako ng mabuti. Sana naman kung pagbigyan pa niya ako ng mahabang buhay, makadunit rin ako. Sa mga takot pa or nagdadalawang isip, makaka-relate ako sa inyo kasi isa din ako, So takot ako sa dugo at saka sa injection ba, pero laliman mo lang yung purpose mo or yung rason mo or yung dahilan mo para makabahagi ka ng buhay ba para sa iba. Isang bag ng dugo, isang patak ng kabutihan, isang buhay na muling nabigyan ng pagkakataon. Nabunutan kami ng tinik kasi ang hirap na po talaga, lalo na po sa pagtawag. Sa case po namin, pagdating sa Red Cross, lahat ng karamihang branches na tinatawagan ko po, kung hindi po unattended, sasabihin, hindi daw po pwede. Wala daw po. Kahit may pera ka, wala. Wala talaga. Yung tipong sabi ko, ba't ganon? Ngayon pa. Sabi ko, bakit ibang tao pa? Ibang tao pa po. Doon ako na sa kanila, bakit yung ibang tao, mas, yung parang lumapit pa siya sa inyo para, yung tipong ina-expect namin na kamag-anak. Hindi naman sa pag-ano po wala. Kahit may sila, hindi naman sila nagsasabi na, ito yung dugo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos. Kasi dati po, devoted po talaga ako. So, Catholic po ako kasi siya naging si Kuya Dave na Christian. So, iba yung relihiyon namin. Pero yung ibang tao na nandyan, katulad nyo po, yung sa mga dugo, yun po yung po nun. Sabi ko, ibang tao talaga ang tutulong at tutulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Meron po akong kasamahan dati na MCGI din. Akala ko pa, sabi ko, naman yung mga hindi, parang siguro hindi sila tutulong kasi iba yung relihiyon, pero hindi po pala. Thank you talaga. Kasi andyan ka kahit hindi kayo yung katulad namin ng Katoliko na talaga. Pero ang paniniwala iba-iba lang. Yung alam niyo po, pero handang tumulong. As in, tutulong talaga. Hindi titingnan niyo kung anong relihiyon meron ka. Yun po, salamat. Maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po talaga. Hindi po ninyo sa kung iniisip po ninyo na yung dugo na yun ganun lang yan, ganun lang yung kadali. Napakalaking bagay po sa akin. Dahil napakatagal ko nang hindi dinadaya sa system time na yan dahil kailangan ng dugo. Dahil sabi nga, baka maka-apekto na naman sa akin. Baka tumaas na naman yung kreya ko. Tapos, bigla na lang dumating kayo sa akin. Kaya sabi ko, napakaswerte ko talaga. Alam niyo, yung time na yun, gusto ko maging tapat sa inyo. Kasi may sisimba rin po ako, may church po kami. Naulan na ako ng kay Lord, sabi ko, bakit ganito? Parang, ang alam mo yung talaga, sabi ko, parang lagi mo kong pinapahirapan, hindi mo naman ako
parang inisip talaga rin, lagi wala akong piligawan ng kasakit, akala ko okay na. Yun lang yata, sabi ko, pero hindi mo naman talaga kaya magpagaling. Yun, pero prekisiyan ko yun, kasi sabi ko, ay hindi, na hindi ko naman kayo kilala, hindi ko kayo kaano-ano. Bigla na lang kayo dumating sa buhay ko, tapos tumulong kayo ng, kung iisipin nyo, napakasimple, pero hindi. Malaki ba? Sa akin, napakalaki na sa akin. Thank you talaga. Salamat po. Magpapasalamat po ako sa kanila. Dahil isa po ako na natulungan. Dahil kung wala po sila, hindi pa ako ma-opera. Kahit di ko po sila kilala. Malaking bagay po sa akin. Noong nga po, mayroon pa palang mababait na mga tao. Na kahit di ko po kilala, nabibigyan po akin. Salamat sa Panginoon dahil lagi po niya akong binababayaan. Di po niya ako pinapabayaan. Huwag mong ikakait yung mabuti kung nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. O ngayon, ano pang isang pananaw na pwede mo ngayong tignan? Na pag nasa kapangyarihan mo, pwede mong maibigay. At pwede mong masabi, kapatid na Rodel, na ibinibigay mo ang buhay mo. Nasa kapangyarihan mo ba, kapatid na Rodel, na ibigay? Pag nasa kapangyarihan mo na ibigay, huwag mong ipagkakait. Ano ang isang pwede mong ibigay na nasa kapangyarihan mo? Kung nasa kapangyarihan mo, ibigay mo yung buhay mo. Ano ang isang paraan para maibigay yung buhay? Bukod doon sa nakita na natin na yun, kapatid na Rodel, kung nasa kapangyarihan mo. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kapatid na Rodel, nasan ang buhay ng laman? Nasa dugo po, kuya. Kung nagbigay ka ng dugo, nakakapagbigay ka ba ng buhay? Sa kwento ni Aling Marilyn at ni Dave na parehong nakaramdam ng paglingap ng Diyos, isa ang malinaw, ang dugo ng kabutihan at paggawa ng mabuti, walang kinikilala. Sa panahon ng pangangailangan, ang Diyos ang ating pag-asa at ang pag-ibig
ang siyang nag-uugnay sa atin. Ang tunay na kabutihan, hindi naghihintay ng kapalit. Sa bawat patak ng dugo, may bagong istoryang isusulat ang buhay. Thank you.